Sa mga hindi po nakakakilala kay Jiang ay makikita ninyo siya sa Part 3 ng manhwa, pero mas madalas siyang pinakita sa Season 1 at 2 na anime ng Spare Me Great Lord. Matapos nang ipakita ni Jiang kung saan matatagpuan ng ating bida ang mga tauhan ni Duan Mo Huangqi dito sa Royal Capital, ay agad nang umalis ang ating bida at sinabi na siya ang magdadala ng kanilang kamatayan. At habang nasa kakahuyan nga siya ay binuksan niya ang kanyang system inventory, at dito ay sinabi ni Shu na mabagal na ang nagiging epekto ng mga ito sa kanya, kaya naman mas mainam kung kumain na muna siya ng kanyang mga prutas ngayon. Nakita nga din niya sa kanyang system ang bagong item na Starfruit, at ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon na negative points. Agad nang nagtungo si Shu sa Royal Capital kung saan ay matatagpuan niya ang mga tauhan ni Duan Mo Huangqi, at habang naglalakad nga ito ay kumakain siya ng Starfruit. Dito nga ay iniisip ni Shu na ang Starfruit umano ay mabibigyan siya ng sapat na kapangyarihan, upang mapagliwanag ang lahat ng bituin sa kanyang pang-apat na nebula. Pero hindi pa din nga daw sapat ang chance na meron ang ating bida upang makapag-breakthrough siya, at ngayon nga ay kailangan niyang unawain ang tunay na ibig sabihin ng fear o takot. Habang patuloy nga siyang naglalakad ay napansin niya ang mga lalaking nagmamasid sa kanya, kaya naman agad niyang ginamit ang sword intent niya upang atakehin ito. Nang dahil nga sa pag-atake ni Shu ay tumilapon ang lalaki sa pader, at nawasak din ang pader kung saan siya tumama, kaya naman naisip ng ating bida na sapat na daw pala ang mga ganong klase ng pag-atake, para sa mga mahihinang nilalang na ito. Agad namang sinabi ni Shu sa mga kasamahan ng lalaki na kanina pa sila nakasunod, sabay tanong kung bakit hindi sila umaatake, pero mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito, kaya naman hinabol sila ni Shu. Kung saan habang tumatakbo nga ang ating bida, ay naglunsad ng sneak attack ang mga kalaban, pero naramdaman at nakita naman niya ito, kaya agad niyang sinalo ang dagger kasabay ng kanyang paghinto. Agad nga din siyang nag-inject ng sword intent sa dagger, at hinagis ito pabalik sa kanyang mga kalaban, kung saan ay sabay-sabay ding tumilapon ang mga ito. Agad namang tumalon ang ating bida matapos ng pag-atake na kanyang ginawa, pero bigla siyang hinagisan ng lambat ng mga kalaban, na masyado pa ang tawa ng dahil sa akala nila ay nahuli na nila ang ating bida. Pero agad ngang ginamit ni Shu ang kanyang water element, para makontrol ang dugo sa kanilang katawan at pinaputok nga niya ang mga ugat sa kanilang ulo, kasabay ng pagsira niya sa net o lambat nila. Muli ay mabilis na lumayo si Shu sa kanila, at makikita nga natin ang mas madami pang cultivator na mabilis patungo sa ating bida, upang habulin at patayin siya. Ilang sandali nga lang ang nakalipas ay nakahabol na ang mga ito, at dahil nga sa pinagbabawal ang paglipad sa Royal Capital, ay no choice sila kung hindi tumakbo. Matapos namang mapansin ni Shu ang mga nakasunod sa kanya, ay agad itong umikot kung saan ay ginamit pa niya ang kanyang mga daliri, upang mabilis siyang makahinto. Matapos nga nito ay sinabi ng ating bida na ngayon ay makikita na nila si kamatayan, at bigla na nga lang silang nakaramdam ng matinding pressure, at isa-isang nagbagsakan kung saan ay naduraj pa maging ang semento, nang dahil sa lakas ng pressure na nagpabagsak sa kanila. Napapatanong na nga lang ang mga ito sa kung ano ang nangyari, at kung sino daw ba ang umatake sa kanila, pero tila kalawit ni kamatayan nga ang paggamit ni Shu sa kanyang abilidad, upang tagpasin ang leeg ng isa. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na kanina pa siya naghihintay sa kanila, sabay gamit sa intangible sword formation niya, at kasunod nito ay ang tunog na lang ng mga espada ang ating maririnig. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang lugar, at sinabi na nga lang ni Zhao Shuai na tama nga ang mensahe na kanilang natanggap. Dito ay sinabi niya na inumpisahan daw ng ating bida ang laban, at kasalukuyang nilalabanan ang mga tauhan ni Duan Mo Huangqi, pero ang rason kung bakit ito inumpisaan ng ating bida ay hindi pa malinaw. Agad na ding nagdatingan ang iba pang executives mula sa iba't ibang pasugalan, gayon na din ang mga alipin ng mga noble family, kung saan ay daladala din nila ang kani-kanilang telemirror, upang ipakita sa kanilang boss ang nangyayari. Malamang sa nagtungo ang mga alipin ng noble family na ito upang mang-alap ng impormasyon wika nga ni Zhao Shuai. Kaya naman agad nitong sinabi, na kung hindi tutulungan ng Sword Pavilion si Lu Shu, ay tanging ang mga noble houses lang ang makakatulong sa ating bida, matagal na nating kaibigan si Shu baka naman wika pa nga ni Zhao Shuai. At sinabi nga ng nito na alam niya ang ibig sabihin ni Zhao Shuai, sabay sabi na andito na siya ngayon sa bahay ng kanilang master. Agad namang tinanong ng kanilang master kung ano ang kanyang kailangan, at agad na ding tinanong ng lalaki kung hindi ba nila tutulungan ng ating bida, malaki ang naipasok niyang pera sa ating wika pa nga niya.
Ito nga ay si Song Yuzi ang lord ng Song family at may-ari ng Song Gambling House, na sinasabing manahimik ang lalaki. Dahil ang mga noble lords nga daw na katulad nila ay laging lumalayo sa mga pabagsak ng pader, o ang ibig sabihin ay magiging mapanganib para sa kanila ang tulungan ng ating bida, dahil maaari silang masama sa kanyang pagbagsak. Ang rason nga daw kung bakit nananatili at namamayagpag ang mga noble houses ng mahabang panahon, ay hindi dahil sa nais nila ng malaking yaman at hindi dahil sa mayaman sila. Dahil nananatili nga lang daw ng matagal ang mga noble houses, kapag umiiwas sila sa sakuna o hindi nasasangkot sa gulo, na tulad ng kinakaharap ng ating bida ngayon. Gayunpaman ay sinabi nito na ilang daang tauhan na daw ang napatay ni Lu Shu ngayon, mayroon siyang malakas na teknik at nasa likod din niya ang Sword Pavilion, kaya malamang sa may pag-asa siyang manalo wika pa nga niya. Pero sinabi naman ni Song Yuzi na hindi, at 0% nga daw ang pag-asa ng ating bida na manalo sa laban niyang ito, kaya napapatanong ang lalaki sa kung ano ang ibig niyang sabihin. Dito ay sinabi ni Song Yuzi na ang rebelyon o pagre-rebelyong ito ni Duan Mo Huangqi ay matagal na niyang pinaghahandaan, kung saan ang 12 Python assassins umano ni Duan Mo ay palihim niyang pinapunta ng royal capital. Matagal na panahon na silang nandito at naghihintay lang ng tamang pagkakataon, lahat sila ay mga makaranasang mandirigma wika pa nga ni Song Yuzi. Sa pagkakaalam nga din daw niya ay matagal nang naninilbihan ang mga ito kay Duan Mo, kaya naman hindi daw sila kakayaning talunin ng ating bida. Sabay sabi na wala silang dahilan upang ilagay upang tulungan si Lu Shu, dahil ang pagtulong sa kanya, ay magdadala ng malaking kapahamakan at kamatayan sa buong Song family. Ilang sandali pa matapos itong iwanan sa labas nila Song Yuzi, ay sinabi niyang narinig mo naman ang lahat, sabay tanong kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sinabi lang naman ni Zhao Shuai, na kailangan niyang maghanap ng madaming spiritual weapons at spiritual armor ngayon, dahil yun lang daw ang pwede niyang maitulong bilang pagtanaw ng utang na loob na din sa ating bida. Sige tutulong din ako dyan wika naman ito, at bukod nga daw sa mga spiritual tools, ay wala na silang magagawa kundi magdasal para sa kaligtasan ng ating bida. Samantala sa kampo naman ng Blackwing Army malapit sa Royal Capital, ay makikita natin ang leader at ilan sa mga miyembro ng 12 Python assassin ni Duan Mo Huangqi. Dito nga ay sinabi ng kanilang leader na mukhang may nag-leak umano ng impormasyon patungkol sa pag-alis ni Duan Mo Huangqi dito sa Royal Capital, pero lapastangan nga daw ang ating bida, dahil isa lang siyang insekto pero naglakas loob siyang haminin at labanan sila. Agad nga din niyang sinabi na magtungo ang ilan sa kanila upang dalin sa kanya ang ulo ng ating bida, kaya naman nagpresenta ang lalaking ito at sinabi na masyado umanong pabigla-bigla ang ating bida. Mukhang hindi nga daw matanggap ni Shu ang pag-atake at lapastangan sa kanya ni Duan Mo Huangqi sa Royal Capital, sabay sabi na siya na ang baalang magdala dito ng ulo ni Shu. Pero agad naman niyang tinawag ang isa pang miyembro ng Python Assassins, at sinabi na magtungo din siya ng Royal Capital at masusunod wika naman nito. Habang ang iba pang miyembro nila, ay hindi naman makapaniwala na dalawa umano ang pinadala ng kanilang lord, para lamang patayin ng tulad ng ating bida, sabay sabi na mukhang balak pa nilang palakihin ang gulong ito. Pero sinabi lang naman ito na mas madami ay mas mainam, dahil mas mataas nga daw ang chance na mapatay nila agad ang ating bida, upang agad ay matigil na siya sa pagwawala. Sinabi nga din niya na andito sila para sa mas malaki pang plano ni Duan Mo Huangqi, kaya naman hindi sila pwedeng magsayang ng mas madami pang tauhan at oras, nang dahil lamang kay Lu Shu. Ilang sandali pa nga ay makikitang mabilis tumatakbo ang ating bida sa kalsada, habang ang mga tauhan naman nila Duan Mo na ito ay nagmamasid at pinapanood lang siya. Kaya naman napapatanong si Shu kung wala na bang may lakas ng loob sa kanila na umatake, pero kung ang mga pulutong nga daw na tulad nila, ay nakabuntot lang sa kanya at walang balak umatake. Ibig sabihin nito ay hinihintay nila ang kanilang leader upang umatake. At mukhang hindi nga nagkamali ang ating bida, dahil matapos siyang tumalon ay mayroon ding tumalon sa kanyang likuran. Ito nga ay isa sa mga miyembro ng Python Assassin, na sinasabing magtutungo na ngayon sa impyerno ang ating bida, pero bigla namang umikot si Shu kasabay ng agaran at mas mabilis niyang pag-atake, habang sinasabi na mauna na siya sa impyerno. Tumilapon nga ito nang dahil sa pag-atake ng ating bida, at nasuka na lang siya ng dugo matapos tumama sa pader, kung saan ay makikita pa nating gumuhit talaga ang pagsadsad nito, mula sa natanggap na pag-atake. Matapos nito ay agad namang napansin ng ating bida, ang isa pa sa mga miyembro ng Python Assassin na nababalot ng enerhiya.
Sinabi nga nito na maganda umano ang pag-atake ng ating bida, pero kulang pa ang lakas niya. Ba't di mo ako subukan, wika lang naman ni Shu, kasabay ng mabilis niyang pagsugod habang iniisip na siya ang pangalawang magtutungo sa impyerno. Samantala sa noble house naman ng Sun family, ay sinasabi ni Jongyang sa kanyang ama na nais niyang tulungan ang ating bida, niligtas niya ang buhay ko, wika pa nga nito, at kahit pa umano nabayaran na niya ang ating bida, ay wala pa ding katumbas ang kanyang buhay. Pero sinabi lang naman ng kanyang tatay, na wala siyang balak pigilan ng pagnanais ni Jongyang na tulungan si Shu, pero sa totoo nga lang daw ay magiging pabigat lang siya sa ating bida. Sinabi nga din nito na mas mainam kung bumalik na lang siya sa pag-cultivate, dahil matutulungan lang daw niya ang ating bida pag naging maestro na din siya, kaya naman nauutal namang tinatanong ni Jongyang, kung paano siya magiging pabigat kay Shu. Napapatanong nga din ito sa kanyang sarili kung bakit sobrang taas daw yata ng tingin ng kanyang tatay sa ating bida. Sinabi nga din niya na hindi pa sila nagkikita ni Lucio, kaya paano daw kaya nakuha ng ating bida ang mataas na pagkilala o recognition ng kanyang tatay. Bigla namang dumating ang isa sa kanilang alipin, at sinabi nga nito na nagtungo siya dito upang magbigay ng update sa laban ng ating bida, at masyado nga ang gulat ni Jongyang nang marinig niya na napatay na ng ating bida, ang isa sa mga python assassin o snake assassin ni Duan Muhuangqi. At lahat nga ng mga noble houses na nakarinig sa balita, ay hindi makapaniwala, na nakaya umanong patayin ng ating bida ang isa sa mga snake assassin ni Duan Muhuangqi. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay dumating na din sa mansion ng ating bida ang balita, at dito nga ay sinabi ni Commander Lee o ng katulong nilang si Liliang ang balita, kung saan ay napatay ni Shu ang isang stage 1 cultivator na bihasa umano sa labanan, at nasabi na nga lang nito na punong-puno talaga ng sorpresa ang ating bida. Iniisip lang naman ni Xiao Yu na pinagbabawal ang paglipad dito sa Royal Capital, kaya naman paligsaan ito ng kaalaman sa pakikipaglaban, bilis, at physical na lakas. At kung ang mga ganong aspeto nga daw ang pag-uusapan, ay sigurado siya na nakakalamang ang ating bida sa kahit na sino man, at kung ang opinyon nga daw ni Xiao Yu ang tatanungin, ay masasabi niyang nasa kalahatian na ito ng maestro o pagiging maestro. Isa pa ay dual cultivation nga daw ang ginagawa ng ating bida, ang isa ay ang pag-cultivate sa kanyang star power, na pinapalakas niya gamit ang negative points, habang ang isa naman ay sa pamamagitan ng superpower, dahil nag-cultivate siya ng superpower matapos maselyuhan ang star power niya, at mapunta dito sa Luniverse. Pero biglang napansin ni Xiao Yu na nakatunganga itong si Liliang, kaya naman sinabi niya na magpatuloy na siya sa kanyang ginagawa. Nais nga daw ng ating bida na maimpake na ang lahat ng gamit nila, dahil kailangan nga daw nilang magtungo sa Wu Wei Army kasama si Yi Chen. Naiyak na lang naman itong si Li Liang, habang sinasabi na minsan sa kanyang buhay, ay naging commander din siya ng isang malaking hukbo, pero ngayon ay isa na lamang siyang katulong ni Xiao Yu, kaya naman wala itong magawa kundi sisihin ang tadhana o kapalaran, sa kanyang sinapit at kasalukuyang sitwasyon. Pero biglang naging berde ang kapaligiran, at matapos nga itong mapansin at makita ni Liliang, ay agad niyang sinabi kay Xiao Yu na yun umano ang Autumn Crystal, isa sa mga kayamanan na nagmula kay Duan Muhuangqi, kaya naman daw nasa panganib ang ating bida. Agad namang tinanong ni Xiao Yu kung ano yung Autumn Crystal, at sinabi nga niya na isa umano itong magic item, kung saan ay kaya nitong manipulahin ang space, gawa ito sa 9 sigils, wika pa nga niya, at matapos nga daw malink ang mga sigils na ito, ay makakabuo sila ng hiwalay na space sa kasalukuyan nilang lokasyon. Ang sigils ay mga simbolo na kinukonsiderang mayroong magical power. Sinabi nga din ni Liliang na sinumang makulong o mapunta sa space na yun, ay madedepende ang buhay sa may hawak ng Autumn Crystal dahil anumang oras ay pwede silang patayin ito, maliban na nga lang daw kung mas malakas at makapangyarihan sila kaysa sa may hawak ng crystal. At bigla ngang nawala si Xiao Yu, dahil kailangan umano niyang tulungan ang ating bida. Nag-iwan nga din ito ng mensahe na magpatuloy na siya sa pag-impake, at magtungo sa Wu Wei Army, upang ipaalam sa kanila ang panganib na maaari nilang makaharap. Mabilis ngang patungo si Xiao Yu sa lokasyon kung saan nagaganap ang labanan nila Shu, dahil sa labis nitong pag-aalala sa ating bida, samantala agad namang inutusan nito ang kanyang mga tauhan upang umatake. Kaya naman agad silang sumugod sa ating bida na nakangiti lang naman, habang iniisip na alam na ng kanyang kalaban na matatalo siya sa ating bida, kaya sinasakripisyo na daw nito ang kanyang mga tauhan, upang magkaroon pa siya ng sapat na oras. Pero mabilis nang naiiwasan ni Shu ang bawat pag-atake na kanilang ginagawa, kaya naman napapamura na lang ang mga ito, habang napapatanong kung isa daw bang palos ang ating bida.
Pero bigla na nga lang silang natahimik, dahil nawalan na sila ng buhay matapos tumama ang yin restoring ni Shu sa kanila, at naging dahilan ng pagkabutas ng iba't ibang parte ng kanilang katawan. Sa pagbagsak nga ng mga ito, ay iniisip ng babaeng ito na mayroon pa palang tinatagong abilidad ang ating bida, napapatanong na nga lang din siya kung sword energy o kung anong bagay ang ginamit niya sa pag-atake, habang iniisip din na siguradong mamamatay ang lahat ng kanilang mga tauhan. Gayunpaman, ay mayroon naman daw siyang baraha na hinanda para kay Shu, at inilabas nga niya ang Autumn Crystal, kasabay ng pag-activate nito sa Autumn Zone. Agad ngang nagkaroon ng clone ng Autumn Crystal, kasabay ng pagbigkas niya sa salitang on, at unti-unti nga din nagbabago ang kulay ng kapaligiran. Pero masyado naman ang tuwa ng ating bida matapos niya itong makita, ayon nga kay Shu ay nakakabulag ang liwanag na nagmumula sa magic tool ng kalaban, pero nang dahil nga daw sa nakakabulag na liwanag nito, ay hindi na niya kailangang magpigil pa, dahil hindi naman makikita ng lahat ang mga gagawin niyang pag-atake. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay mabilis na nagtungo ang mga ito sa direksyon ng ating bida, na patuloy at kasalukuyan pa ding nakangiti. Matapos nito ay agad din niyang ginamit ang kanyang yin restoring, kung saan ang dahil sa ginagawang pag-atake ni Shu ay unti-unting nawawala ang liwanag na nagmumula sa mga ito. Hindi nga makapaniwala ang babaeng ito, na unti-unting nasira ang mga clone ng Autumn Crystal. Kaya naman agad niyang tinawag ang Autumn Crystal at inutusan itong bumalik sa kanya, habang napapamura at napapatanong, sa kung saan umano tinatago ng ating bida, ang lahat ng superpower na ginamit niya. Mas mainam kung makuha ko ang Autumn Crystal at malink ang lahat ng sigils, wika pa nga niya. Agad naman na nagtungo sa kanya ang Autumn Crystal, at sinabi nga ng babaeng ito na nakabalik na sa kanya ito. Lingid sa kanyang kaalaman na mabilis nagtungo sa kanyang likuran ang ating bida, at sinabing Autumn Crystal pala ang pangalan niyan. Kaya naman masyado ang gulat ng babae, habang si Shu naman ay agad na nilabas ang kanyang Mountain Seal, kung saan matapos siyang mag-inject ng superpower dito, ay nagsimulang higupin ng Mountain Seal ang Autumn Crystal, at sinabi nga ng ating bida na kanya na umano ito ngayon, kasabay ng pag-inject pa niya ng mas malakas na superpower sa Mountain Seal. At wala na nga itong nagawa kundi murahin ng ating bida, matapos makita na pumasok sa Mountain and River Seal ng ating bida ang Autumn Crystal. Agad nga din itong nagwala at nilabas ang buo niyang lakas, kasabay ng paglabas ng mga purple na ahas, kaya naman mabilis na lumayo sa kanya ang ating bida. Pero mabilis nga nitong hinabol si Shu kasabay ng kanyang pag-atake, pero tinipon lang naman ng ating bida ang superpower sa kanyang kamay, at dinaig pa si Manny Pacquiao sa bilis ng kanyang suntok, kung saan ay agad na nalulusaw ang mga ahas ng kanyang kalaban. Sa tingin mo ba ay dito na nagtatapos ang pag-atake, wika naman ng babae, at gumawa nga ito ng mas malaki pang ahas sabay utos na sugurin ang ating bida na nanatili lang naman sa kanyang pwesto. At ginamit nga niya ang kanyang sword intent at lightning embryos, kaya naman matapos tumama ang pag-atake ni Shu sa babae at ahas, ay bigla na lang namuti ang mga mata nito. Nangisay na nga lang ang babae at ang ahas nito, matapos mabalat ng kidlat ng ating bida, hanggang sa tumulo na lang ang kanyang laway. At napapatanong na nga lang siya sa kung ano ang nangyari, pakiramdam nga daw niya ay tinamaan siya ng malakas na kidlat, kaya naman namamanhid ang buo niyang katawan, at hindi siya makagalaw. Huwag mo nang subukang tumayo, wika naman ni Shu, kaya naman biglang makikita ang bakas ng takot sa muka ng babae, na halos maligo pa sa kanyang pawis. Naging tila demonyo nga ang dating ng ating bida sa kanya, at dito ay sinabi ni Shu na ang natanggap niyang kidlat, ay mula sa kaparusahan ng langit, kung saan maging ang mga maestro ay kailangang mag-ingat dito. At paano pa nga daw kaya ang isang stage 1 cultivator lang na tulad niya? Hindi naman na nakapagsalita ang babae at kitang-kita nga natin ang takot nito sa ating bida, at maging ang takot niyang mamatay. Habang nakatingin nga siya kay Shu, ay naiisip na lang nito na napakahusay at lakas daw ng ating bida, dahil maging ang kaparusahan ng langit o heavenly punishment nga daw, ay nagagamit at napapasunod niya. Agad na nga lang ding tumulo ang kanyang luha, habang iniisip kung sino daw ba ang ating bida, at kung paano niya nagagawa ang lahat ng mga bagay na ito. Kasabay nga ng pagbibigay ng negative points ni Shaola, ay ang ngiting tagumpay ng ating bida, katulad nga daw ng inaasahan niya, ang susi para magliwanag ng tuluyan ang pang-apat na nebula niya, ay ang pag-unawa sa takot o fear, pero hindi nga daw niya inaasahan na ang kailangan niya, ay ang magkaroon ng takot ng ibang tao sa kanya, sabay sabi na magsisimula na.